Ilan ngayon ang nakasandal sa'yo? Ano po, mga 8 po. Walo? Opo, 11 po kaming magkakapatid. Pangalawa po ako sa panganay. Yung kuya ko po may sariling pamilya na. Tapos yung mother po namin namatay nung 2022. Since po noon, hindi na rin po nagpakita yung father namin. Kaya from sumunod sa akin hanggang sa baba po, nabunso po namin, nasa akin po. Okay. Alam mo, sa araw-araw nating pakikipag-iusap dito, parang I can therefore conclude na yung ang laking bahagi sa kahirapang hinaharap ng maraming tao at ng maraming breadwinners, malaki ang kinalaman dito ng family planning. Oo. Totoo. Diba? Nang maling maling pagbuo ng pamilya. Katulad noon, di ba? Ilan kayo magkakapatid? 11 po. 11. Pang ilan ka? Pangalawa po sa panganay. Pangalawa siya sa panganay. At muntik na siya, pinahihinto na siya kasi hindi na kaya ng magulang. High school lang So daw. pangalawa pa lang siya, hirap na yung pamilya. Pero umabot pa ng 11, ha? Alam na nilang hirap, pero umabot pa ng 11. Tapos ang ending, iniwan kayo ng tatay. Opo. Mula nung namatay po si mama, hindi na rin po siya Since nagparamdam. 2022 yan. Ilang taon yung bunso? 6 years old po ngayon. Diba? Meron talaga tayong problema sa family planning sa Pilipinas. Yan ang isa sa dapat talagang pinagtutuunan ng atensyon ng mga namumuno din natin. Ngayon Family din. planning. Oo. Kasi hindi ito pinag-uusapan. Ang family planning, pag pinag-usapan sa Pilipinas, tabu. Tabu topic. Kasi nga, Lalo na pag nakarinig na sila ng mga salita tungkol sa kontraseptibo, Yes. sa paggamit ng condom. Yes. yung mga ganyan. No, hindi siya pwedeng pag-usapan. Tabu yan. Parang, religious country kasi. yeah, yes, because of religion. Natatandaan nyo dati, meron ako ditong sinabi tungkol sa mga ganyang pamamaraan, di ba? Family planning, Di ba may nagpadala sa akin ng sulat, may nagreklamo na hindi daw dapat sinasabi on noontime television. Sabi ko, what? 2025, we have to be talking about these things. Di ba? Kailan pa natin to pag-uusapan? Di ba? Kailan pa natin to Sosolusyonan. tatrabahuhin? 'Di ba? Ang gusto lang kasi natin laging pag-usapan, 'di ba? Magkano pa dapat ibibigay na ayuda? Yung mga ganun po, band-aid na mga Tapal lang no, sa problema. hindi talaga tinatalaka yung totoong malalalim Yung root. na Dapat solusyon. Louder, Vice Ganda. Louder. Ikaw, balak mo bang magkapamilya? Actually, meron po akong boyfriend po at meron po akong isang baby po. Kakapanganak ko lang po nung April. Anong mga natutunan mo o nalaman mo tungkol sa pagtataguyod ng pamilya na sisiguraduhin mo na mangyayari sa pamilyang sarili mo ngayon? Yun po, unang-una, hindi po ako mag-aanak ng madami. Sisiguraduhin ko na masusuportahan ko yung baby ko po. Tapos, hindi ko po ipaparamdam sa kanya na mag-isa lang siya, ganun po. Na hindi ko rin ipaparamdam sa kanya na kailangan niya magtrabaho sa murang edad na dapat nag-aaral lang siya. Yun lang yung focus niya. Yun po. Pero paano yun? Sa dami mong sinusuportahan, yung sarili mong pang pamilya, ay nasusuportahan mo pa rin. Opo, pinipilit ko pong suportahan yung pamilya ko kasi ako lang po yung meron sila. Kapag hindi po, pag iniwan ko pa po sila, wala pong tatayo para sa kanila. Yung sumunod sa akin, pinagka-college ko po yun. Yung kapatid mong may pamilya, tumutulong ba siya sa iyo? Si kuya po, minsan po, natulong siya, pero dalawa na rin po kasi yung anak niya, kaya kapag meron lang po, tutulong. Pero pag madalas po. Andun pa rin siya. Kumbaga, hindi ka in-abandon. Di ba? Nandiyan yung kuya ko. Yan. Andyan pala si Kuya. Supportive naman po si kuya Si ko kuya mo, na may anak din siya. po. Opo, dalawa po. May anak din. Kuya, anong trabaho mo, kuya? Call center agent po. Call center agent. So ngayon, nagtutulungan kayong dalawa. Opo, Diba? nasa kanya. Para sa pamilya mo, pamilya niya, at pamilya nyo. Apo, Diba? Kasi may sarili ka ng pamilya din eh. Tama? kasi kami na lang din po yung magtutulungan kasi yung mga magulang namin wala na din. Di ba ang unfair dun sa mga bata? Ginawa kayo, tapos bigla kayong, ay, ang hirap, o kayo na lang. Sobrang unfair. Di ba? Yung mga kapatid mo ngayon, mga ilang taon na sila, nag-aaral din sila. Opo, pinag-aaral po namin ng may elementary po, may high school. Mga wala naman pong binabayaran, mga public schools Public po. school, oo. Ayan.
pangbaon na lang. Opo, pambaon. Pambaon, Transpo, pangkain, oo. tsaka requirements sa school, Yun, field trip. pa-field trip. Yun, ang mahirap. Di ba? Pa-field trip. Tsaka din yung mga kapatid mo, maging inspirasyon yung kinuwento mo sa amin, di ba? Kahit pinahihinto ka ng pag-aaral, pinagpatuloy mo para makatapos. Oo. Opo. At kailangan pinag-uusapan nyo ito sa bahay. Kailangan dumating ang panahon na magtulungan tayo. Yes. Sige, ngayon, wala pa kayong kapasidad, di ba? Dahil kayo'y nag-aaral, kami muna. Pero kailangan balang araw, magtulungan tayo sa buong pamilya. At yung mga hindi nakakapagpasok pa ng pera sa bahay, at least maghugas kayo ng pinggan. Maglinis ng bahay. At least maglinis kayo ng bahay. Tulong-tulong. Diba? Oo. Kung wala kang maipapasok, huwag ka nang magdagdag ng problema at isipin. Kung ang ginagawa mo ngayon ay pinag-aaral, mag-aral ka ng mabuti. Ika nga huwag na tayo maging pabigat pa. Yun. Diba? Yung ganon. So, mabuhay ka. Mabuhay ka. Sana lalong biyayaan ang kalusugan mo. Hindi ka manghina, hindi ka magkasakit. Kayo ng kuya mo at yung mga kaanak mo. Kasi kahit hindi ka magkasakit, kung magkakasakit naman yung Yes, mga Papo. kasama mo, ang hirap-hirap din. Sana pagpalain ang kalusugan ninyo.